Kamakailan, inaprubahan ng European Union ang 70 bilyong euro na utang para sa Ukraine at ngayon ay inihayag na ni Pangulong Volodymyr Zelensky kung saan ito gagastusin. Napagpasyahan na sa opisina ng Pangulo ng Ukraine kung saan gagamitin ang unang bahagi ng utang na matatanggap ng bansa sa mga susunod na araw. Sa parehong panahon, sinasabi ng mga eksperto na sa kasamaang palad sa susunod na taon, sa 2027, malamang na kailanganin na naman ng Europa na maghanap ng panibagong utang para sa Ukraine. May lumabas na nakakadising na artikulo sa New York Times na isinulat ng mga mayakda tungkol dito. Naghanda ng Europa sa matagalang digmaan ng Russia laban sa Ukraine dahil nababawasan na ang paniniwala nilang posible pa itong maresolba sa negosasyon ng Moscow at Kyiv. Ibig sabihin nito, ayon sa mga mayakda, na ang Ukraine ay halos nag-iisa na lang sa digmaan ng pagubos laban sa Russia at wala pang malinaw na estratehiya kung paano tatapusin ang digmaang ito. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel, Pecci News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagbabahagi ng maiinit na balita agad-agad. Sige, simulan natin sa utang. Sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na ang unang bahagi ng 70 bilyong euro na pautang mula European Union ay gagamitin para sa paggawa ng armas at proteksyon sa sektor ng enerhiya. Narito ang kanyang pahayag. Ang unang bahagi ng naapruba ang European Support Package na 70 bilyong euro ay ilalaan natin sa lokal na produksyon para sa pagtatanggol ng Ukraine. Kasama rito ang mga drone at lahat ng Miltech na larangan. Ang ikalawang prioridad ay enerhiya. Sa darating na taglamig, kailangan nating protektahan hanggat kaya ng Estado. Bukod sa lokal na budget, may pondo rin kaming maaring ibigay mula sa sentral na budget. Kasama sa pondo ang mga trans mula sa P70 bilyong pakete. Inasahan naming maglaan ng ilang bilyon mula rito para mismo sa proteksyon ng sektor ng enerhiya. Ang isyung ito ay tinalakay kasama ng mga lider ng Europa sa Cyprus. At sa ganitong konteksto, isinulat ng Wall Street Journal na maaring harapin ng European Union ang pangangailangang aprubahan ang bagong pautang para sa Ukraine sa taong 2027. Dahil patuloy na lumalaki ang kakulangan sa pondo ng Kyiv. Bagamat ang 70 bilyong euro na pautang ay dapat sumaklaw sa 2/4 ng pondo ng Ukraine para sa budget at depensa hanggang katapusan ng susunod na taon. Pero maaring hindi sapat ang perang yon. Narito ang CP mula sa Wall Street Journal. Sabi ng mga diplomat, mas malaki ang kakulangan sa pondo ng Ukraine sa susunod na taon kaysa sa unang tantiya. Kakailanganin ng Kyiv ng karagdagang hindi bababa sa 19 bilyong euro para matustusan ang mga gastusin sa budget sa 2026. Ibig sabihin nito, maaring kailanganin ng mga leader ng EU na muling humingi ng panibagong pauta ng 10 bilyong euro makalipas ang 12 buwan. Mahalagang tandaan na mas naging umaasa ang Ukraine sa European Union matapos itigil ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang direktang tulong militar at ituon ng pansin sa sigalot sa gitnang silangan. Ngayon, naghahanda ang Europa sa matagalang digmaan sa Ukraine dahil lumiliit na ang paniniwalang maayos pa ito sa negosasyon ng Moscow at Kyiv. Ayon sa New York Times, ibig sabihin nito ay halos nag-iisa na lang ang Ukraine sa digmaang paubusan laban sa Russia nang walang malinaw na estratehiya kung paano ito tatapusin. Susunod, magbibigay ako ng CP mula sa New York Times. Wala ni ang Ukraine o ang Russia ng malinaw na daan patungo sa tagumpay. Halos walang umaasa sa kasunduan kung walang aktibong partisipasyon ng Estados Unidos at presyur sa Russia, presyur na gaatubiling gamitin ni Pangulong Donald Trump. Sa parehong panahon, wala ring ibang tagapamagitan na may sapat na impluwensya sa magkabilang panig upang mapaupo sila sa mesa ng negosasyon. Matapos ang 15 buwan, mula nang mangako si Trump na tatapusin ang digmaan sa loob ng 24 na oras, bumalik sa parehong punto ang sitwasyon kung saan nagsimula ang mga negosasyon. At dito, maging tapat tayo, halata naman ito, dahil tanging si Donald Trump at ang kanyang koponan lang ang hindi nakakaunawa na hindi magkatugma ang interes ng Ukraine at Russia. At ang tanging realistiko na hakbang ay ang suportahan ang Ukraine.
Ang layunin ay hindi hayaang manalo ang Russia maging sa militar o sa politikal na aspeto. Ngayon, masasabi ko na wala na ang ilusyon ni Zelensky sa suporta ni Donald Trump at nagbago na rin ang pananaw niya sa posisyon ng Estados Unidos. Kaya konektado rito lahat ng pagbisita sa gitnang silangan Europa at Azerbaijan. Si Zelensky ay bumubuo ng bago, pero may problema dito. Hindi pwedeng tanggihan ng Ukraine at Europa ang pakikipagtulungan kay Trump at sa US. Umasa ang mga Europeo na sa huli ay papayag si Vladimir Putin na gawing pinal ang ilang nakuha sa front at magsimula ng negosasyon. Ngunit inaamin nilang gusto ni Putin na makipag-usap sa Washington, hindi sa Brussels. Kaya interesado ang Europa na bumalik ang Estados Unidos sa aktibong papel nito na may pressure hindi lang sa Ukraine kundi pati sa Russia. Sabi ng mga analista, dahil sa suporta ng Europa, hindi na kailangang makipagkasundo si Zelensky sa kahit anong kapalit ngayong taon. Posibleng magbago ang sitwasyon sa front, ngunit ayon sa pagtataya, malaking pagkalugi ang haharapin ng Russia kapalit ng maliliit na teritorial na pakinabang habang may pinansyal na suporta ang Ukraine na hindi bababa sa 2 taon. Kasabay nito, nabawasan ang presyon sa ekonomiya ng Moscow dahil sa pantaas ng presyo ng enerhiya, dulot ng digmaang sinimula ni Trump sa gitnang silangan. Dahil dito, wala sa dalawang panig, maging Russia o Ukraine, ang nakakaramdam ng matinding pangangailangan na agad tapusin ang digmaan. Samantala, nagtagumpay ang Ukraine sa pagsira ng ilang infrastruktura ng langis ng Russia. Gayunpaman, tulad ng inaamin sa Europa, wala pa ring malinaw na estratehiya para sa tagumpay. Layunin na tumbigyan ng presyon ang Russia, ngunit kung tutuusin, hindi pa sapat ang natatanggap na mapagkukunan ng Ukraine. At ngayon, para ang pangunahing layunin ay mapanatili ang Ukraine sa laban hanggang may magbago sa mismong Russia. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na paggamit. Mag-subscribe kayo at mag-like. Mag-subscribe din kayo sa aking В описании к этому видео или по QR-коду на ваших экранах. Буду благодарен за любую вашу поддержку. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.